Ibang klase. Magpagawa kaya ako ng t-shirt ano, nakasulat dito, "Suled." Para hindi ko na babanggitin, at least lagi ng suled. Oh, aalisin ko na 'to. Dadakuin ho natin mga kababayan yung kay Cardema muna, no? Eto si Cardema. Si Cardema na umiiyak. Nakasuhan din ho ito mga kababayan ha. Kasabay po nung kaso ni Maharlika at kaso ni Roque. Dito naman po kay Cardema, tsaka po yung kay Lambimo. Ano ba yon? Yung isang tumatakbo na PDP. Di ba? Ano apelido nun? Lambi mo? Oh. Yun eh. Kasabay niyan ni Cardema. Nakasuhan silang dalawa. Bakit to? Nagpapakalat ng maling impormasyon. Si Cardema at si Lambi mo. Oh. Lambino! Sorry, akala ko Lambi mo. Oh, sige. Sorry naman. Kasi yung pinakalat po nila, yung tungkol po sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Meron silang sinabi doon, ay nako, ang Supreme Court ganito, ganyan, may TRO, etc. Wala naman daw ho, mga kababayan. Sorry na, yan, naintindihan ko na, Lambino. Mali naman po yung sabi ko na lambi mo. No? Alam niyo po ba yung lambi? Tong si Mark, sabi siguro nung iba dito, tong si Mark Ramos, ang daming mga word na hindi namin alam. Yung mga taga-Tondo. Ay ngayon ha? Usong-uso yan. Yung mga ngunguya ng yung mga ngunguya ng dahon ng bayabas. Tatanggalan ho yan ng lambi, mga kababayan. Tatanggalin ba? Hindi. Hihiwain lang yung lambi niyan. Tapos sabay nguya ng bayabas. 'Di ba? Sabay talon doon sa ilog. Ganyan yung estilo ho dati, no? Madaming ngayon. Madaming matutuli ho ngayon, mga boss chief amo, sir. Game. Babalikan ko kayo. Sabi, parang ganyan ang pagkakaintindi ko diyan eh. Babalikan namin yan sa Congress. Siguro, ang unahin muna natin, Cardema, makabalik sa Congress. Pero hindi naman naririnig yung pangalan ninyo eh. Doon sa diyan sa makakapasok diyan sa party list eh. Di ba? Sabi, babalikan namin yan sa Congress. Hindi pa nakakaupo, may banta na, Ipagdasal nyo. Aba, yabang. Ipagdasal nyo, parang Robin Padilla, Ipagdasal nyo, hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Cardema, alam mo, yung pagkakasulat nyo pa lang ng apelidong Duterte diyan sa inyong pangalan, yan ang magiging susi para hindi isulat ng taong bayan yan. Di ba? Para hindi tala yan sa party list. Bakit to? Siyempre, mamamayang Pilipino, alam na alam kung ano po yung mga issue. Di ba? Alam na alam kung ano yung mga issue na ang mga Duterte, maraming mga issue na ayaw nilang sagutin. Duterte, Sara Duterte, confidential funds. Rodrigo Roa Duterte, Tokhang EJK. Pag narinig pa lang, ay Duterte to, iwas tayo dyan. Wag tayo dyan. Di ba? Yung pangalan pa lang ho. Alam nyo, yung ibang mga nagpa-party list, tumatakbo ng party list, ang ginagawa nila, dati ang diskarte ho nila, mga kababayan, letrang A. Letter A, no? Kagaya, akbayan. Paunahan kung sino ang kung sino po yung makakagawa ng pangalan na ang pangalan nila ay mapupunta alphabetically doon mismo sa ibabaw, sa taas na taas. Ganyan ang diskarte dyan. No, dati ho, mga bossing, napansin na din ho yata ng COMELEC. Sabi, etong mga to, ang ginagawa nagpapaunahan. Kung mapapansin nyo, yung mga sinaunang mga party list, akbayan, puro hula, anak bayan, puro lahat to nasa letter A. Kasi nga, pagboto ng mamamayang Pilipino, presidente,
Yan, nakapokus tayo dyan. Vice Presidente, nakapokus. Senador, nakapokus pa din pero less na kasi ang daming pagpipilian di ba? Tapos bababa sa mayor, national yung bababa sa mayor, tapos congressman ng inyong distrito. Bandang ilalim mo, pagod na yung taong bayan. Tapos hindi naman kilala yung mga napakadaming 80 o 100 na party list na gano'n. Sige na, kahit sino na dito. Yung unang-unang natatalaho. Ito, yung Duterte Youth, makita pa lang yung pangalan ng Duterte. Laglag na ho ito, mga bossing, no? Alam nyo na, ang gagawin nito, maghiganti lang. Di ba? Babalikan namin yan sa Congress, ipagdasal nyo, hindi manalo, yung Duterte Youth Party List. Janelu Lustre, shout out sa iyo. At Gerald, magdamit ka. Lagi kang nakahubad. Shout out sa inyo, mga boss. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Bakit ganyan yung mga iniimbestigahan ninyo? Mali naman talaga Ang pakalat nila, mga kababayan, ihinto yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May TRO na daw ho. Meron na daw pong galing sa Supreme Court na ipahinto yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pag narinig ng mga kababayan natin na aanga-anga, uuto-uto na nandun sa harap ng Villamor Air Base. Meron ng ganito, bakit ayaw pang palabasin? Pag nagwala ho yan, magdudulot po ng kaguluhan, no? Doon sa lugar na yon. Si Lambino, ayan inayos ko na. Ang pagkakaalam ko lambi mo dati. Yan, Lambino na. Di ba? Parang hindi pumapasok sa pambente yung Lambino. Ako, hindi ko kilala Siya kaya kilala ako. Natural, hindi din. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Bakit ganyan yung mga iniimbestigahan ninyo? Hindi dapat yan ang linyahan ng NBI hindi naman daw dapat tuturuan kayo ni Cardema kasi kinasuhan niyo siya. Di ba? Ang linyahan ninyo to investigate kidnapping, murder at iba pang heinous crime sa ating bansa. Hindi. Sakop pa din kayo. Di ba? Nandiyan pa. Akala ko lumipad na tong si Paulo Saison sa Estados Unidos. Nasa Cayman ka pa ba? Sa Tagalog, walang lambe, supot. Di ba? Kasama kayo dyan. Kahit kayong maliliit na alam natin, actually, hindi maliit yung sa inyo. No? Magdudulot din yan ng pag-aaklas ng mga kababayan natin. Wala namang katotohanan yung pinapakalat ninyo. Tigilan nyo kasi yung yung mga pagpe-fake news na yan, alang-alang sa mga Duterte, nakakasuhan kayo. Di ba? Yung araw na huna yon, mga kababayan, 4 silang nakasuhan. 4 na may reklamo. Si Cardema, si Lambino, si Roque, at si Maharlika. At ang pinakatadtad nga na kaso, mga bossing, yun si Maharlika. Bakit to? Nagpauto kay Roque Siguro sabi, Maharlika, kapag ka ito, sinabi ko na ako ang may pakana, ako ang naglabas nitong video na to, sakop ako ng jurisdiction ng Pilipinas Mayayari ako. Ikaw hindi, American citizen ka na no? Inutu-utong gano'n. Sige, ako. Aakuin ko yan. Sige, aakuin ko yan. Ina ako, ayun, tad-tad siya ng kaso. Ang problema ni Maharlika, baka madali siya nung treaty ng Amerika at ng Pilipinas, mga boss. Tad-tad siya ng kaso. Kapag ka umubra yon, malamang uwi ng Pilipinas siya. Sabi ni Zorel Fernandez, mayabang youth party list. Ito pa kanilang advocate to serve the Filipinos. No vote for Cardema. Fake news peddler ka daw, Cardema. Di ba? Sabi ni Grail Kalingay, live ba tayo, Boss Mark? Hindi, replay lang tayo ngayon. No, replay lang tayo, Grail Kalingay. Shout out sa iyo. Aminin mo na lang, sad-sad ang ratings. Ratings pa din. Ano naman magagawa niyan? Wala na, nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kahit pa
Bayaran nyo ng bayaran yung mga nagre-ratings dyan. Pabagsakin nyo, wala nang magagawa yan. Nakaupo na ang Pangulong Bongbong Marcos. O kahit anong pagpe-fake news nyo pa dyan sa ratings na yan, wala nang magagawa yan. Ito, ang aminin ninyo, yung tatay ninyo, hindi lalabas. No? 8 years. At kapag ka natodohan pa, hindi lalabas. Forever. Uuwi. Ganon, no? Diba? Oh, yun ang aminin. Diba? Pinapaasa kayo. Asa, uy, uuwi na si Duterte bago mag-Setyembre. Bago mag-Setyembre, mag-uumpisa pa lang yung hearing ng tatay ninyo. Oh, yun ang aminin nyo. Aminin nyo, hindi makakauwi si Tatay Diggs. Oh, ako, inaasar-asar ko ng ganyan. Pero para ho sa akin, although nawalay sa pamilya, pero mas okay ho ang kinaroroonan ng dating Pangulong Duterte. Bakit to? Kasi sa Pilipinas ho, kapag ka nandiyan sa Pilipinas, lalong pagudo yan eh. Karag-karag ho nila Robin Padilla yan, nila Bungo eh. Hoy, tara mga ngampanya tayo, tanda. Lika na, tanda. O, di ba? Malapit na. Hoy, malapit na ang katapusan daw. Nyok. Ni yung EDSA nyo nga, hindi nga makapuno ng 100. Sino nando sa EDSA nyo? Si Calbolares o si Calborales. Oh, nag-iisa. Kayo, punta tayo ng EDSA. Pagpunta doon, ang dadatnan mo si Morales, mag-isa. Hindi makapuno ng basketball court. JRP Newsfeed, isang sulit muna. Sulit! Oh,